Yo, yo, yo! It's Subscriber Silakbot Stories segment na naman. Ngayong linggong ito, ngayong gabi, ano bang ginagawa ninyo? Maraming salamat dahil inaabangan nyo po ang ating weekend segment na ito. And once again, maraming salamat sa ating mga channel members at sa mga regular at silent listeners po natin, sa lahat po ng mga nag-aabang din ng mga OFW dito po sa ating SHS, pampawala daw ng bagot o kaya ay ginagawa lamang tayong background para sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Welcome po ang lahat. Thank you! By the way, ang ating episode ngayon ay katatampukan ng mga kwento ni na Archangel, si Miss Indang at si Jenny. Ito pong unang kwento natin, guys, ay meron pong audio attachment. Hindi po siya VM, pero parang recording daw po na may something paranormal, parang ganon. At mamaya po ay ating ipaparinig sa inyo ito at abangan nyo po ang ating mga kwento. Here we go! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya dito, ako po ulit si Archangel at nakapag-share na po ako sa inyo actually ng story at ito po ay yung Multo ni Tito Ryan, episode 244 daw ng SHS. Mantakin nyo yan. A year, no? But anyway, sabi niya pasensya na kung ngayon lang daw po ulit siya nakapag-share. So dalawang stories naman ang kanyang ibabahagi, and as promised, kayo lang po ang pinagsendan ko ng mga ito. Thank you. Ang ibabahagi ko naman po dito sa aking ikalawang karanasan ay tungkol sa pinagtatrabahuhan po ng wife ko. Isang real estate company dito po yan sa Abu Dhabi at nagmamanage yung company nila ng mga properties na pinapaupahan katulad ng mga villas o kaya ng mga apartments. Ayaw niyo ng villas o di villas? Sige. Naikwento po sa wife ko ng kanyang manager na meron daw pong incident before mag-join yung wife ko sa company nila, na mayroon daw pong isa silang property which is ang Villa 36 na naireklamo sa company nila dahil daw may mag-asawa na laging nagsisigawan tuwing gabi. At first, sabi ng kanyang manager, wala naman daw silang magagawa sa problema dahil domestic affair naman daw po yun. Hanggang sa dumadami na rin daw po yung tatanggap po nilang mga calls o complaints dahil nga sa nakakabulabog talaga yung kapitbahay nilang iyon at talagang nakakabother dahil sigawan talaga ang maririnig mo sa loob ng naturang bahay. Meron pa nga pong nag-send ng voice record sa company na meron nga daw pong babaeng sumisigaw. At dahil nga po sa paraming reklamo, napilitan po ang company na gawa ng notice o warning letter itong Villa number 36 para maimbestigahan na rin ang nangyayari sa property. Nung ginagawa na po ang notice o yung warning, chinek nila sa system para malaman kung sino ang umuupa at para mai-address daw po ng direkta yung warning letter. Hanggang sa nagulat daw po sila dahil wala daw po palang umuupa sa naturang villa at almost a year na raw itong bakante. After po sa ginawang aksyon ng company, hindi na lang daw po nila pinansin ang mga sumunod na reklamo para daw hindi din matakot yung mga kapitbahay at baka yun nga malugi pa yung company. Hindi naman daw po naglaon ay tumigil na yung mga reklamo at recently ay meron na rin daw pong umupa sa naturang villa. And thankfully naman, wala naman daw pong nagiging reklamo yung umuupa hanggang sa ngayon. Abangan po namin ito, Sir Red, sabi niya. Okay, salamat. Patiktik na rin daw po ang maganda kong asawang si Eden. Salamat sa inyo si Eden at si Archangel. Thank you. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. And as promised, guys, sabi ko nga sa inyo, atin pong pakinggan muna ito pong kanilang audio recording na ibinigay po sa atin at nakasama po ito doon sa or naka-attach doon po sa
story nila, dun sa email nila, ito pong recording na ito. So pakinggan po ninyo guys at kayo na daw pong bahalang humusga kung para ba sa inyo ay ito ba'y totoo or nakakakilabot or may something na ginalaw or inedit. At ito siya. Actually guys, nung una ko napakinggan itong audio recording na ito, talagang kinikilabutan ako kasi totoo, sa bandang gitna niya, dun sa short clip na yon, short audio clip na yon, talagang madidinig mo yung parang sigaw ng babae, although nasasapawan siya ng mga background noise. Nung pinasubukan po namin ito na ipa-edit doon sa ating mga editor, lalo na si Zijan, pinalinisan po yan ito nang pinarinig sa inyo. Pinalinisan po namin pero nung pinalinisan na hindi mo na masyadong madidinig yung sumisigaw. So better yet, ito nag-come up kami ng decision lalong na kaming mga nasa production na ito pong ipadinig na lang sa inyo ay yung raw. Kasi kapag yung lininis na, hindi nyo na maririnig talaga yung sigaw eh. Unlike itong naka-attach talaga na original na audio recording, may maririnig kang sumisigaw. Although parang may ganun na hindi mo malaman kung ano ba yung sumasapaw dun, di ba? Parang ganun. But anyway, ewan ko lang sa inyo kung kinilabutan din ba kayo doon sa nadinig ninyo or pwede kasi din nating masabi na walang effect sa'yo at dahil manhid ka, dahil sa dami-dami na rin ang pinagdaanan mo sa buhay, pinoproblema sa buhay, kaya yun, naging manhid ka na kahit nakakatakot o kahit nakakalungkot yung senaryo, wala ka na nararamdaman. Anyway, hindi, di ba? So, sana dinig ninyong yun, di ba? Hindi rin po namin masasabing edited siya kasi dun sa raw file, talagang hindi pantay yung left and yung right na na sound eh. Mas makapal yung audio nung nasa right and then yung sigaw ay nandoroon sa may left side niya. Kaya yun, hindi ko kasi masyadong ma-explain sa guys dito sa ating diskusyon na ito eh. Since kailangan talaga dapat sana may PowerPoint or kailangan i-demo, diba? But anyway, sa nadinig ninyo, kayo pong bahalang humusga kung ano daw po para sa inyo yung pwedeng ipakahulugan nitong sinasabi nga natin na pinadalang audio recording at kung ano nga ba yung pwede nitong kinalaman sa history ng bahay. Kasi kung nakikita naman natin na puro sigawan at saka violent, diba? Parang medyo may pagka-violent kasi yung datingan nung mga malay natin, mga dating tumira doon, naiiwan yung mga ganong klaseng mga sabi natin na mga ambience, toxic na ambience. And apart from that, yung negative energy na naroroon sa bahay. Baka malay natin, baka diba, ano nangyari sa mag-asawa o mag-partner na naroroon ng una, yun ang gusto ko sanang alamin pero hindi siya na-mention. But anyway, ang alam ko lamang i-mention lang din natin ay walang iba kundi ang kape ni Lola Trinidad. Nako, i-order na po ninyo ang ating hazelnut, ang ating butterscotch bago po ito tuluyang ma-order o mapakyaw na naman ng iba. Sa lahat po ng mga nasa Metro Manila na alam mo yon nag-o-order mula po sa ating online store, maraming salamat. And once again, kung hahanapin po ninyo ang kape ni Lola Trinidad, make sure na i-check nyo rin po yung pangalan ng store. Dapat HTV merch po yung nagbebenta kasi pagdating po dun sa grabe, feeling ko may mga bumibili po talaga sa online store sa Shopee, sa HTV merch, tas binibenta nila ulit, nire-resell kumbaga, diba? Tapos pagdating sa kanila, doble yung patong, parang ganun. But anyway, puntahan nyo na guys, HTV merch, para na sa ganun ay masulit mo na, sulit sweldo sale o kaya kung ano-ano pa mo darating, 5-5, diba guys, 6-6, susunod na, at big discounts po ang inyong, syempre, pwedeng ma-enjoy dyan. Lalong-lalo na sa mga kape ni Lola Trinidad at iba pang items natin sa HTV merch. Tikman mo na bago matikman ng iba ha. Check out na yan. Hanapin nyo na lang din ang ating Facebook na Kape ni Lola Trinidad. Andun din po yung direct link at sinishare din po natin ito sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. Okay? Order na, now na. Second story naman. Ito naman ay mula po sa isang listener natin mula sa Indang, Cavite. Kaya siya tinawag na Miss Indang. And of course, sabi niya dito, isi-share ko po katulad din ng mga experience ng ibang mga sender ninyo sa podcast. At ito po yung nangyari sa akin nung ako po ay bata pa lamang.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nakatira po ako sa Indang, Cavite. In particular sa bahay ng grandparents ko sa side ni tatay ko. Naalala ko pa nga po noon, may bisita yung mga lolo't lola ko sa terrace. Kaya sila nandoon at inaasikaso yung mga bisita. Kami naman dalawa ng pinsan ko ay nasa sala at naglalaro. So habang nagpapahinga na po kami, napaupo ako sa sala set na nakaharap papuntang kusina. Samantalang si pinsan ay nakaupo na nakaharap sa akin. Ang style po kasi ng pader bago makapasok sa kusina ay parang paarko. Nakita ko si inay, yung lola ko, na galing sa kabilang side ng kurtina. Doon ay napaisip ako na bakit sa likod pa dumaan si inay. Meron namang daanan dito sa harap na mas mapapadali pa ngayong access niya patungo ng kusina. Doon pa siya dumaan sa likod na mas malayo. Ba't ka kasi nakikialam? Gusto nga ni lola mo doon . Nabisit na yung narrator. Hindi maganda yung timpla ng narrator nyo ngayon. Sakit ng ipin ko. But anyway, tuloy natin. Hindi, biro lang to Miss Inda. Mga mami, di na ako magsisend dyan. Ginagago nila yung kwento ko. Anyway, eto na. So, sabi niya, bakit doon pa siya dumaan sa likod mas malayo? Yung dalawa kong pinsan ay patuloy sa pagkukwentuhan habang ako inaabangan yung pagtawid muli ni nanay kasi wala namang pinto doon sa pinuntahan niya. Dapat dumaan ka ulit sa dinaanan mo para makabalik ka o hindi kaya ay dumaan ka sa sala. Doon talaga, Sir Red, ay ibang-iba yung pakiramdam ko. Kaya binantayan ko talaga yung pagbabalik ni inay. Pero napansin ko na ang tagal-tagal na bago siya tuluyang dumaan. Kaya ang sabi ko sa mga pinsan ko, "Ate, si inay dumaan kanina. Katagal naman niya sa lutuan may mga bisita siya sa taas." So 3 na kaming nakaharap sa bandang kusina. Minabuti ko na lang po napuntahan si lola doon. Idinukuan ko pa nga ang aking ulo para sumilip sa lutuan. Nagulat ako kasi wala pong tao. Wala po si inay at talagang doon na ako natakot. So tumakbo ako kaagad sa front door para silipin sa terrace at doon ko nga nasumpungan si nanay o si inay. Ang sabi ng mga pinsan ko, baka hindi ko lang daw napansin pero sabi ko imposible at binantayan ko talaga yung muling paglabas niya sa kusina. Tinanong ko din si inay at ang sabi niya hindi pa naman daw po siya bumababa at pumupunta ng kusina. Kaya pala, kakaiba ang nararamdaman ko doon sa dumaan kanina. Masasabi kong ginaya niya si inay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang gusto ko sa part ng kwento niya ay yung idinukwang niya yung kanyang ulo, di ba? Paano yung pagdukwang mo? Are you crazy? Hindi, biro lang ha. Parang pinagtitripan, baka sasabihin na naman ito ni Miss Indang, pinagtitripan ni Sir Red yung kwento ko. Mag-send na nga lang ako kay Papa Dudut. Hindi, biro lang. Anyway, thank you po dito sa mga kwento ninyo. At saka yung paggamit niya ng salita as in Tagalog alam mo yon. Talagang halatang nasa Southern Tagalog no? Kasi sabi niya Cavite, di ba? Ayan naman na talaga Laguna, Quezon Province, laging ganun Di ba? Kasi siya, ate si inay dumaan kanina. Katagal naman niya sa lutuan, may mga bisita pa nga siya sa taas. Ganun yung mga tono, di ba? Pagdating sa mga Southern Tagalog. Anyway, ito na sa ating ikatlong kwento bago po natin tuluyang tapusin ang ating episode ngayong gabi. Once again, maraming salamat sa mga regular listeners at lalong-lalo na sa mga silencers at saka sa mga patuloy na nagpapadala ng mga kwento nila.
Please lang guys, kapit lang sa matigas, mahina ang kalaban. Mafi-feature din po natin yan. Ano pa, dun at dun din lang naman ang punta niyan, mafi-feature yan. Once na nag-reply na po si Admin Clay sa inyo, in-acknowledge na ang inyong email, nakopya niya na po yung inyong story sa email or sa Facebook, okay? And hintayin nyo na lang guys kung kailan po yung next update, at ang next update ay maglalaman na ng exact date kung kailan po ninyo mapapakinggan ang inyong story, at kung sakaling maaga po siyang na-produce, ilalagay na rin po, ina-attach na rin po ni Admin Clay natin yung link nung mismong video dito po sa Hilakbot or sa Sindak kung saan naroroon isinama ang inyong kwento. Okay? So malinaw po yan para hindi naman magtampururot yung iba. Anyway, third and last story, ito naman po ay galing kay Jenny. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga HTV Positive. So ang gusto ko lamang pong i-discuss sa inyo ay yung tungkol po sa usog, since lagi ko po itong napapakinggan or meron pong tumatak sa aking kwento ninyo sa podcast na tungkol po dito. Gusto ko lamang pong i-share yung belief ng family namin tungkol sa usog. Although hindi ko po sure kung totoo siya or hindi, sapagkat naririnig ko lang po ito every time na may burol sa amin. Minsan po'y nakakwentuhan ko rin ng lola ko noong ako ay bata pa, since doon nga po ako lumaki sa province. Ngayon ay nare-recall ko na iba-iba yung beliefs natin tungkol sa usog. So according kay lola, ang usog daw kasi ay parang sumpa na dadalhin ng mang-uusog habang buhay. Kumbaga wala ng cure. May superstitious belief ang mga matatanda sa province namin na bawal kang mamalo or mangurot kapag nasa burol ka, kasi yung taong pinalo mo or kinurot ay magkakaroon ng usog. Ang sabi ni Lola, si Tito Kaloy na pamangkin ni Lolo ay walang usog nung bata pa. Pero nagkaroon lamang daw po siya nito simula nang pinalo siya ng kuya niya habang nasa burol ng isa sa aming mga kamag-anak. Napansin lang daw nila ang pagbabago sa kanya after nung burol, kasi tuwing pagod siya or gutom, kung sino ang unang nakausap niya sa daan, panigurado'y mauusog. Malakas yung usog niya kasi magsusuka daw po na magsusuka, pasintabi, mahihilo at manghihina yung taong nauusog niya. Kaya binilinan kami ni Lola na every time na pupunta si Tito sa bahay, kailangan maunahan namin siyang batiin para makontra yung usog at pagmeryendahin agad. Ganon din sa dalawa pa naming pinsan kasi nang uusog din sila. Sabi pa ni Lola, in case na mausog daw po kami, may mga paraan naman para gumaling o makontra. Dito ako natuwa kaya option 1, may option 1 siya eh. If kilala mo yung nang uusog o nang usog sa'yo, hanapin mo para lawayan ang iyong noo at tiyan. Hindi po siya katulad ng Puwera Usog na movie na maliligo ka sa laway. Oo, panoorin nyo to. Alam ko nasa Netflix to yung Puwera Usog. Alam ko yung location shoot nila nito na sa Pampanga ito nangyari lahat eh. Puwera Usog. Try nyo guys, panoorin nyo na lang kasi natawa lang din talaga yung sobrang dami. Oo, yung parang inipo niya yung laway. Tapos pinanligo. Anyway, yun na. Sabi niya option 2, if hindi mo kilala yung nang usog sa'yo, yung damit na sinuot mo bago mo naramdaman ang symptoms ng usog ay pakuluan mo. And then option 3, if hindi mo kilala din yung nang usog sa'yo at hindi mo alam ang option 2, maghanap ka na ng albularyo para makontra nila yung usog. So ayan daw po lahat ng tips just in case mausog daw po kayo. So lapitin ako ng usog since bata pa ako, so option 2 lagi ang ginagawa ni nanay at nagiging effective naman siya sa akin, Sir Red. Last time nga na nausog ako ay 6 years ago. Araw ng Biyernes noon at may matandang babae akong nakasalubungan habang nag-aabang ng UV Express papuntang trabaho. Sa tingin ko po ay isa siyang katutubo na lumuwas ng Maynila kasi madami siyang tattoo sa leeg at saka sa kamay. Meron din po siyang malalaking beads na kwintas at yung design at tela ng damit
ay para talagang pangkatutubo. Nakakaawa yung itsura niya kasi nanlilimos siya ng 7 pesos na pamasahe sa jeep. Dahil ako na may naawa dahil meron na pong edad yung lola. So lumapit ako at tinanong siya kung saan ba siya pupunta. At ang sabi niya ay binisita lamang daw niya yung anak niya sa Quezon City at papunta daw po siyang Kamatchile para mag-abang ng bus papuntang probinsya, kaso mali ang binabaan niya. Kaya binigyan ko po siya ng 10 piso at sinabihan na doon siya umupo sa malapit sa driver ng jeep para maibaba din siya sa tamang babaan. Tuwang-tuwa si Red yung matanda at niyakap pa nga niya ako. Pinasakay ko rin siya sa jeep at sinabihan yung driver kung saan siya bababa. And then the next day, napansin ko na may rashes ako sa braso at ang buong akala ko'y allergy lamang kaya uminom ako ng gamot. Pero katakatakang hindi po nawala at parang unti-unti pa nga siyang kumakalat sa katawan ko. At napansin yun ng manager ko kaya sabi niya magpa-check up na daw ako bago lumala yung rashes ko. So nagpa-check up naman ako at pinalitan lang yung sabon. Yung sabon ko sa balat. Hindi ko nababanggitin yung brand. Kaya 1 week ko na po siyang ginagamit pero hindi naman din naalis yung rashes ko. Kaya sabi ni nanay, hindi ito normal na rashes lamang kaya nagpatawas ako. Lumabas sa tawas yung mukha talaga ng matanda na tinulungan ko at nakangiti pa nga siya, Sir Red. Sabi ng albularyo, malakas yung usog ng matanda at sobrang tuwa niya dahil hindi na namalaya na nausog niya ako. Dapat daw nung niyakap ako ng matanda ay tinapik ko siya pabalik para makontra yung usog. And after 2 days, unti-unti pong nawala yung rashes ko. Dito na po nagtatapos yung aking kwento tungkol sa usog. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat, Jenny, sa ibinahagi mong ito. Lalo na yung mga option, yung mga tips po niya. Maraming salamat. Pero naniniwala talaga ako doon sa sinasabi nila dito na yung parang lalo na kung may usog ka na talaga. Hindi mo nga din talaga mawari, napaka-misteryoso pa rin talaga kung tutuusin para po sa akin itong usog-usog na ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung meron tayong topic tungkol dito and alam ko na nadinig na ito ng mga regular talagang tigapakinig natin and for the sake lang naman ng mga baguhan at ngayon lamang po nakasabay sa ating diskusyonan, sa ating kwentuhan sa SHS segment. Meron din talaga kami noon natatandaan ko na kapitbahay, although hindi naman namin siya masyadong ka-close, pero yun nga nakakausog siya hindi lang ng tao kundi pati ng halaman at pati ng mga hayop, ng mga alagang hayop. Na minsan, ito nga yung sinasabi ko, totoo po ito, na tinitigan lang niya yung ibon doon sa kable ng kuryente at isa-isa po nagsibagsakan yung mga ibon. At sabi nga nung mga natakot tuloy din yung mga nakatambay doon sa store na iyon na kasama niya na kanina'y kauusap lamang siya pero ngayon biglang nakita nila nagsibagsakan, alam na nila na may usog. Kaya sa tuwing ako guys, hindi naman sa nagpapaka judgmental or lagi ko din sinasabi lalo na syempre sa mga kasama natin dito na mahirap kasi talaga yung parang hindi mo kilala yung nang usog sa'yo kasi hindi mo naman alam, hindi mo mahahagilap kung saan naman siya naglalagi o saan siya umuwi. Diba? Kaya mas mainam na kapag hindi naman sa pagiging judgmental, may stranger, something parang hindi normal yung get-upan niya or parang weird. Kumbaga, matanda sabi na natin na biglang gusto kang kausapin, matanda na bigla kang parang gustong hawakan ng bahagi, kahit anumang bahagi ng iyong katawan, parang ganon. Talagang sabi mo na daw pero usog. Yung parang mag-chant ka na lang daw na mahina or kaya sa isipan mo para nang siguro makontra siya. And naniniwala din ako dito sa topic na sinasabi nila na tapikin mo daw siya, tapikin mo daw siya ng pabalik para daw maibalik sa kanya yung usog na sinasabi. Diba kayo din ba? Ano ba sa province ninyo or sa inyong lugar? Ano yung mga malimit na nagiging, kumbaga sabihin na natin na first aid? First aid ba matatawag? O kaya pangontra, yun na lang, pangontra sa mga usog. Lalong-lalo na syempre, sa mga ganitong klaseng mga lugar, marami talaga yung mga, lalo na tama yun, narinig ko kanina dito, nabasa ko dito, yung hindi pa siya nakakain,
yung gutom na gutom siya, tas kung sino yung unang nabati niya ng umaga, yun daw yung mauusog, parang ganon. Di ba? Tapos bukod pa dyan, mahihilo ka nga at sa hilo mo, yung mamamawis ka talaga ng butil-butil na malalamig. Yun din daw yung isa sa mga maaari daw po na sintomas na ikaw daw talaga ay nausog. Diba? Syempre yung science or mga doktor hindi naman maniniwala sa mga ganyan. Pero kaya parang nga talaga sa akin guys, totoo na ang hiwa-hiwaga talaga ng mundo. Sa totoo lang. At minsan may mga bagay talaga tayo na hindi ma-explain. Kaya parang hahanapan na lamang natin ng kasagutan. Pero umaabot na lang tayo sa punto na parang haka-haka na lang natin. Di ba? Mga ganun. But anyway, maraming salamat dito sa mga tips na ibinigay po sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, kung halimbawa man meron kayong mga ganitong klase at na-trigger kayo sa mga kwentuhan natin dito at meron kayong pwedeng may advice base na rin sa mga naging karanasan ninyo, i-share nyo rin po katulad pang ginawa po dito ng ating third sender. Share nyo rin po yan sa ating sindakstories2008@gmail.com para na sa ganon ay alam mo yun, ma-educate din natin yung ilan sa mga nakikinig sa atin na marahil ay ito pa yung pinakauna na beses na nadinig nila itong mga parang suggestion or yung mga recommendation ninyo pagdating halimbawa ng oras na ikaw din ay mausog, parang ganon. Diba? Sa amin kasi pag sinabi mo namang usog, nagagamit yung word na usog kapag yung bang parang merong isa kang kasama or katropa or groupmate na parang walang ibang winish kundi yung parang yung ikababagsak, yung failure kumbaga ng buong grupo, failure ng buong plano. Ang term namin dyan, yun ng uusog yan. Huwag kang usog ka kasi yung parang ganon, di ba? Iba din yung usog na parang ang dami ng tao sa jeep, tas usog po, parang ganon, di ba? Anyway, maraming salamat po sa mga senders natin at sa ating mga materials katulad halimbawa nung inattach nilang audio kanina sa ating first story. Ma-appreciate din po namin lalo na kung halimbawa meron din mga parang katulad nito, photos or videos na pwede din pong mag-supplement doon sa inyong claim, doon sa inyong kinikwento sa amin para maipakita din po natin sa ating mga SHS at Solid HTV Positive listeners. Okay, so salamat sa lahat na rin po ng mga nag-i-email, sa mga regular natin, silencers at syempre ganoon na rin sa mga channel members natin. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala nang galingan para lahat tayo ay Solid HTV Positive. Pero usog. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.